Nandito kami sa Pililla ngayon, guys. Worth it kaya pumasyal sa Pililla Windmill na ganitong rainy season? Tara, samahan nyo kami i-explore ang Pililla Windmill Farm habang umuulan. Ano nga ba ang may expectations namin? At ano nga bang may experience namin later on? Unexpected ang pagpunta namin dito, guys. Kaya nag-lunch muna kami dito sa Bulawan Restaurant. Along the highway lang din to, mula sa bayan ng Pililla. And 15 minutes away na lang to sa Pililla Windmill Farm. Since first time namin dito, nag-order lang kami ng famous bowl nila na sinigang mix of seafood. Perfect night tonight. Kilala ang Bulawan as a floating restaurant, but as of the moment, according sa kanilang mga crew, ay hindi ito operational dahil sa land dispute. Almost 3 PM na rin nung nakarating kami, at ito kaagad ang bumulat sa amin, guys. Sa totoo lang, hindi ko first time dito sa Windmill Farm. Huling pasyal ko dito noong 2018 pa, nung bagong bukas pa lang itong mga farms na to. Walang masyadong hangin nung dumating kami, kaya hindi mostly umiikot yung mga windmill. Ang mga windmill turbines na to ay constructed by Alter Energy at natapos noong 2015. Ang purpose ng pagka-construct nito ay para makuha or makaka-capture ng hangin mula sa amihan from October to March. From there, nakakapag-generate ito ng 54 megawatts na nakakapag-provide ng kuryente sa 66,000 household sa Maynila. So, dito kami tumuloy sa Santis Farm. So, ang entrance nila dito ay 100 sa tricycle, 250 sa mga SUV, at 300 naman sa mga van. All-in na po yun kasama na ang entrance at ang kanilang parking fee. And sila ay open from 6 AM to 6 PM. Ang Santis Farm ay isa sa mga private-owned na windmill farm dito sa Pililla. According sa mga guide dito, pagkatapos ng pandemic, naging privatized na ang mga farms sa paligid ng windmill farms. Nagkataon lang na unahan ang Santis Farm kaya kami nagpunta dito, pero sa taas pa niyan marami pang farms. And yung iba meron silang own pop-up na food store and souvenir shop. Ganon din naman dito sa Santis Farm, yung nga lang konti. Blessing din talaga na dumating kami sa area ng may araw pa, kaya nakapag-video pa kami ng maayos. Sa view deck ng Santis Farm, makikita ang napakalawak na Laguna de Bay. Dahil sa taas ng elevation ng Pililla, Tanay, and even Baras, kitang-kita ang ganda ng lawa na to. It's blowing through our head, the lights are shining everywhere. From up above and down below, we fall into the afterglows. Kung titignan sa malayuan, napakaganda ng tignan ng Pililla Windmill, no? Pero nakakabilib pala ito kapag sa malapitan. Ang windmill turbines na to ay may kabuuang bilang na 27 dito sa Pililla. At umaabot lang naman ang taas nito sa 125 meters o katumbas ng 33-story na building. At ang kanyang turbines ay 90 meters naman. Kaya sa malapitan, kapag nagpapapicture ang mga tao, para lang tayong mga langgam. Alam nyo ba, nakakatuwa na dito sa baba ng Santis Farm, may mga community din pala na nakatira. May mga kabayo, may mga pato, may mga kambing na nakakalat lang sa paligid. Malaya silang nakakakain ng mga damo. After balutin ang bagong paligid at mag-zero visibility, may kasama naman itong hangin at ulan. Awa ng Diyos, tumila naman ito after 30 minutes at nagpasya na rin kaming umalis. At napansin namin kahit ganitong maulan, marami pa rin turistang pumupunta dito. Iba-iba nga lang ng farm. Alam nyo guys, bilang isang Rizaleño, nakakatuwa din isipin na buti na lang may nag-construct ng ganitong mga windmill farms dito sa Rizal, no? Aside from isang tourist spot siya,
Nakakatulong ito sa maraming household, hindi lang dito sa Rizal, kundi pati na rin sa Maynila. And, yun, hindi na natin kailangan pumunta ng norte para lang makakita ng windmill turbines. Dito sa Rizal, marami na. At since adventure naman yung pinunta namin dito, tinry namin dumaan naman sa likod, which is yung Tanay Road. Wala kaming ine-expect sa pagdaan dito. Kasi first time lang din namin. At buti na lang hindi kami nabigo. Kaya pala ang tawag nila sa backdoor na to ay viewing part kasi mas marami pang turbines sa baba nito. Maganda naman ang daan dito sa backdoor. Marami na rin mga kabahayan kaya marami kayong mapagtatanungan kung saan ang tamang daan. Dalawa kasi ang daan dito sa backdoor. Pwede kayong pa-Kogyo o pwede naman kayong pabalik ng Angono. Hindi man ganun kaganda yung panahon ng pagpunta namin dito sa windmill farm ng Pililla. Naka-experience naman kami ng kakaibang adventure sa pagpunta dito. See you on my next video guys. Thanks for watching!